Pumasok tayo sa abandonadong bahay ni Ginang Cornelia, itinayo noong early 1900s ng ama niyang matagumpay na tagapag-alaga ng bubuyog. Nang pamahalaan ni na Cornelia at ng asawa niyang negosyo, pinalawak nila ang imperyo at pinaganda ang tahanan nila. Ayon sa tadhana, pinagpala sila ng isang anak na babae na pinangalan ng Monica. Maagang namatay ang asawa ni Cornelia kaya siya ang mag-isang nagpalaki kay Monica. Sa kabila ng pagsubok, itinuloy niya ang negosyo ng pamilya. Lumipas ang panahon, humina ang kalusugan ni Cornelia kaya siya lumipat sa Home for the Aged. Noong 2015, pumanaw siya ng payapa, iniwan ng bahay. Si Monica ang nagmana ng ari-arian, pero dahil sa kakulangan ng pera para sa estate tax, hindi niya ito napanatili. Kalaunan, na-foreclose ang bahay at nabawi ito ng mga tagasingil ng utang. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, wala pang gumawa ng hakbang para gamitin muli o ayusin ang lugar na ito. Kaya naman, nananatili itong abandonado hanggang sa kasalukuyan. Simulan natin ang paggalugad sa tahanang ito at ang kasaysayan nito. Anong mga lihim ang nakatago sa loob ng mga pader nito at anong mga pangyayari ang nagdala dito sa kalagayan ng pagpapabaya? Maligayang pagbabalik sa Bros of DK. Ako si Leslie at ngayon, hindi kayo maniniwala. Nandito ako ngayon sa isang abandonadong mansyon na may kuryente pa rin at lahat ng gamit dito ay hindi pa nagagalaw. Tulad ng narinig nyo sa kwento, ito ang bahay ni na Caroline at Jules, magiliw na mag-asawang Belgian na dito nanirahan buong buhay at iniwan lahat ng sila'y pumanaw. Ngayon, iikot tayo dito para ipakita ang lahat ng naiwan at tuklasin ang kwento ng kanilang buhay. Tara, simulan natin ang epic na pakikipagsapalaran. Excited ako magdokumento ulit ng abandonadong lugar dito sa Belgium. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong nan-film dito sa bansa. Nakapunta na kami sa iba't ibang panig ng mundo mula Amerika hanggang Italia at Portugal. Pero ang sarap lang na makauwi ulit at mag-film ng isang bagay na may kaugnayan sa aking pinagmulan. At ang lugar na ito ay isang typical na Belgian villa na may istilong Victorian mula pa noong mga taong 1900. Gustong gusto ko ito, sana magustuhan mo rin. At narito tayo ngayon sa hallway ng lugar, ang entrance hall. Nakikita ko itong medyo maliit na pasilyo na papasok sa bahay, pero napakaganda talaga. Gaya na nakikita mo, ito ang isa sa mga bagay na talagang gusto ko tungkol dito. Mayroon silang itim na pader o parang pader na may palitada. Tapos idinikit nila lahat ng mga dahon dito, mga tuyong dahon. Nagbibigay ito ng magandang epekto sa entrance hall na ito. Dito makikita mo na pwede na tayong pumasok sa bahay. Ang mga bisita ay iniimbitahan na pumasok dito, isabit ang kanilang coat at dito sa kanan, papasok ka sa sala. Pero una, titingnan muna natin ang ilang kwartong nakapaligid dito. Nakikita ko na bukas na ang pintuan doon sa likod. Tingnan muna natin ang kwartong ito dahil makikita natin agad sa harap ng hallway may isang silid tulugan tayo. At tungkol kay Caroline, masasabi kong Caroline sa Ingles, pero sa Dutch ang tawag ay Caroline. At habang tumatanda si Caroline matapos pumanaw ang kanyang asawa na si Jules noong taong 2004, malamang inilipat niya ang kama sa ibaba dahil lumala ang kalusugan niya sa huli niyang mga taon. At malamang dito siya natulog. Sa mga huling taon ng paninirahan dito, nandito pa rin ang lahat, nakaayos pa rin ang kama, nasa dulo pa rin ang mga unan, at isang bagay na talagang gusto ko, kakaiba ito. Pero makikita mo na pati ang hugis ng ulo niya ay nakatatak pa rin dito sa unan. Mula nung huling beses na natulog siya dito, grabe talaga yon. Nandito pa rin lahat ng mga dokumento niya. Makikikita mo na ito ay isang maliit na lalagyan ng dokumento mula pa noong 1982.
Wow, talagang nagustuhan ko ito. Mukha itong photo album, pero puro sulat kamay ng mga tala ito. Gaya ng nakikita mo, nandito pa lahat ng mga tala niya. Inilagay niya lahat yon sa tabi ng kanyang kama. Tingnan natin ang kuryente, oo. Pati dito sa kwarto na ito, sa bawat kwarto at sulok ng bahay, gumagana pa rin ang kuryente. Grabe guys! Oo, malinaw naman yan. Isa ito sa mga huling kwarto niya sa bahay. Maayos pa rin nakatambak dito ang lahat ng sulat niya. Ito ang lahat ng liham na natanggap niya sa huling bahagi ng buhay niya. Nandito pa rin lahat ng mga bayarin na kailangan niyang bayaran at meron siyang maliit na display na sulok dito. Noong panahong iyon, napaka-reliyoso ng mga tao sa Belgium. Dito, meron tayong estatwa ni Maria na nakatayo. Isa pang bagay na talagang gusto ko ay itong nakabaluktot na kandila. Dahil napabayaan sa paglipas ng mga taon, dahan-dahan itong yumuko kaya ganito na ang itsura ngayon. May mga naiwan pang maliliit na dekorasyon dito. At ano naman ang meron tayo dito sa ibaba? Oo, syempre, mas marami pang mga sulat gaya ng nakikita mo. Pati sa sulok doon, may maliit na lababo at hugasan sa kwartong ito na siguradong kapaki-pakinabang. Sa huling bahagi ng buhay niya, hindi na niya kailangang o kayang umakyat ng hagdan. Pwede na siyang maghugas at magsipilyo dito, siguradong malaking tulong ito sa kanya. Gusto ko rin itong brush na nakasabit dito para linisin ang kanyang mga sapatos tuwing umaga bago siya lumabas ng bahay. Tingnan natin kung may naiwan pang mga damit dito. Sige, tingnan mo. Mas marami pang mga sulat dito sa itaas. Pero hindi na ganun karami ang natitirang mga damit dito. Medyo kakaiba yon. Wow! Napakaganda na agad ng kwartong ito sa bahay. Tingnan natin kung ano pang mahahanap natin dito sa ibaba. Kita mo, may isa pang kwarto dito sa kanan. At dito tayo papasok sa parang maliit na opisina. Oo, ganun ko siya tatawagin kasi minana ng mga taong ito ang negosyo ng kanilang mga magulang. Ayon sa aming kaalaman, dati itong negosyo ng pag-aalaga ng bubuyog. Walang dokumentong nahanap sa bahay ukol sa negosyo ng bubuyog, ngunit ayon sa aming mga source, siguradong may negosyo ng pag-aalaga ng bubuyog ang mga ito. Dito nila inilagay ang mesa para sa lahat ng gawain nila. Naiwan pa rin dito ang lahat ng dokumento nila. Oh, may nakita ako dito. Dito, sinasabi dito pulot, isang natural na produkto. Oo, tama. At ayan ang kanilang address, kaya oo, siguradong may negosyo sila ng pag-aalaga ng bubuyog at ito ang patunay para doon. Binigyan sila ng maliit na emblema bilang pasasalamat. Mas marami pa, nandito pa rin ang mga bill at lahat ng iba pa. Magandang makita itong nakatayo pa rin, maganda at malungkot din. Ang dati nilang negosyo ay napabayaan na lang. Naisip ko kung ano na ang nangyari sa negosyo nila, kung andyan pa ba, kung makakabili ka pa ng pulot sa kanila. Makikita natin dito ang magandang larawan ni Caroline na nakatayo sa kusina ng bahay na makikita rin natin mamaya. Ito ang kanilang poodle at siya naman ang magandang ginang na dito nakatira. Mga guhit ng bayan. Mas maraming guhit ng bulaklak sa itaas. Sa gilid, may maliit na mesa. Dito siguro sila kumakain ng tanghalian o nag-iimbita ng kliyente para pag-usapan ang mga oportunidad sa negosyo. Literal na lahat ay naiwan dito sa lugar na ito. Lahat ng mga liham, lahat ng mga plato, lahat ng maiisip mo ay nandito pa rin sa loob. At dito nila inilalagay lahat ng mahahalagang dokumento nila, pati na rin ang mga detalye ng kanilang mga kliyente. At gaya ng nakikita mo, nandito pa ang mga binder nila na may laman mula pa noong mga nakaraang panahon, literal na ang buhay negosyo nila ay nandito sa loob. Sobrang nakakabaliw talaga. Magandang chandelier ang nasa gitna ng kwarto.
May drawer tayo dito sa ibaba na may ilang gamit sa ibabaw nito. May mga scarf, mga sombrero at pati na rin ang kanilang mga guwantes, mga balahibo ng paboreal. At ang isang gamit na talagang gusto ko ay itong pocket balancer na meron tayo dito. Malamang ginagamit ito para sukatin ang buong ani nila. Maganda rin itong ipakita sa loob ng kanilang opisina. Wow! Makikita mo rito ang isang maliit na silid sa gilid. Malamang imbakan nito ng lahat ng mga gamit. Hindi naman talaga sobrang interesante. At may isa pang pintuan sa likod dito at yon ang papunta sa garahe ng lugar na ito. Tingnan mo yan, nandito pa lahat ng labahin, nakasabit pa sa sampayan. Lahat ng labahin niya, kaya malamang huling beses niya itong nilaban, isinampay at hindi na binalikan. Siguro iniisip mo rin, bakit hindi bumalik dito ang mga anak? Pero sa totoo lang, napakalungkot ng kwento dahil mayroon silang isang anak na ang pangalan ay Monica. At si Monica ang nagmana ng bahay. Pero napakataas ng buwis sa pamana sa Belgium. Kung nag-iisang anak ka, halos 50% ng halaga ng bahay ang kailangan mong bayaran. At bukod pa doon, may mga utang din silang naipon sa paglipas ng mga taon, kaya hindi niya namana ang bahay. Pagkatapos, sa kasamaang palad, napunta ito sa mga tagasingil ng utang na wala namang ginawa. Iyon ang malungkot na kwento ng lugar na ito, kaya ito napabayaan ng matagal. Sa ngayon, para sa akin, hindi dapat mangyari ito. At ngayon, oras na mga kaibigan, para pumasok tayo sa pangunahing bahagi ng bahay na ito, paakyat sa hagdanan sa loob ng kanilang tahanan. Sobrang excited akong ipakita sa inyo ang bahay na ito dahil para sa akin, isa ito sa mga pinakamahusay na abandonado at napreserbang lugar sa aking sariling bansa. Sa bansa ng Belgium, sa aking palagay, hindi pa kami nakakita ng kahit anong malapit sa ganito dito sa bansang ito. Wow! Napakalit ng pasukan papasok sa lugar na ito. Unang gusto kong ipakita sa inyo ang kusina dahil para sa akin, ito ay napaka-interesante at mahalagang bahagi ng bahay. Tingnan mo itong stained glass na meron tayo dito, ang ganda ng mga kulay. Talagang may magandang panlasa sila sa pagdisenyo ng lugar na ito. Pagkatapos, papasok tayo sa karaniwang kusina. Sa palagay ko, wala namang masyadong espesyal. Pero dito pa rin, dito binusog ni Caroline sina Monica at Jules. Tulad ng nakikita mo, lahat ay nasa tamang lugar pa rin. Mula noong huling beses na nagluto siya rito, mula noong huling beses na tumira siya rito, maayos pa ring nakasalansan ang mga tuwalya doon, pati ang mga bote at takeb ay nire-recycle pa rin niya noon. Nakakabaliw, nandun pa rin ang basura sa basurahan. Kita mo naman, ganyan ka-preserved ang lugar na ito. Ang mesa kung saan sila nag-almusal ng sabay sa umaga at kita mo, 1, 2, 3 upuan. Sina Jules, Monica at Caroline ay sabay-sabay na nag-aalmusal dito tuwing umaga. Makikikita mo pa rin silang nakaupo sa paligid ng mesa, nakahanda pa rin ang mga takure ng kape at nandito pa rin ang mga biskwit. Talagang nakakabaliw ito. Grabe! May maliit na patio sa likod na pwedeng upuan, maganda at maaraw sa labas. Pero tiningnan ko na ito kanina, pero sa kasamaang palad, itong pinto dito ay talagang nakakandado at hindi tayo makakadaan doon. Gusto ko ang maliit na kahon sa ibaba na may mga sulat sa loob. Kaya ko pa itong buksan. Oo, tingnan mo. Lahat ng ito ay mga recipe na isinulat ni Caroline sa loob ng maraming taon. Tingnan mo yung paradise cocktail, isang lemon ang nakikita ko dito, mga yelo at kaunting alak, asukal. At pagkatapos ay gumagawa siya ng masarap na cocktail para sa kanyang asawa noon. At ito naman ay para gumawa ng Belgian waffles, lahat ng mga sangkap at pagkatapos ang paghahanda ng waffles. Gustong-gusto ko na lahat ito ay sulat kamay. Talagang naglaan siya ng oras at pagsisikap sa paggawa ng mga ito. At ngayon ay naiwan na lang dito at nakalimutan na.
Pati ang oven dito ay gumagana pa rin. Pwede ka pa sigurong magpainit ng pagkain o kung ano paman. Wow, mukhang napakalinis at parang bago pa rin. Pati ang manual ay nandito pa sa loob. Nakakabaliw. Tingnan mo ang gandang built-in na kabinet na may stained glass sa ibabaw. Bahagi talaga ng disenyo. At syempre, ano pa bang aasahan mo? Punong-puno pa rin ito ng lahat ng gamit na ginamit nila dito sa bahay. Mula sa totoong liege syrup na gawa sa Belgium, syempre, hanggang sa mga sopas at lahat ng gamit nila sa kusina, grabe talaga ito mga kaibigan. Tara, punta tayo sa susunod na kwarto dito sa lugar na ito. Isang napakagandang at nakakaantig na kwarto. Sa tingin ko, talagang komportable ang kwarto na ito at puno rin ng personalidad. Tingnan mo ang mga chandelier at ang disenyo ng crown molding sa kisame. Sobrang gusto ko talaga ito. Pagkatapos, inilagay nila ang dining table sa gitna ng kwarto kasama ang mga upuan sa paligid. Bagay lahat na nasa kwarto, swak sila sa isa't isa. Talagang nag-enjoy ako dito. Gusto ko talaga itong typical na plato na nakatayo dito, yung kandila sa tabi nito, at tapos meron silang bulaklak na nakadisplay dito sa baba. Buksan natin ang isang drawer. Syempre, may laman pa rin at ito'y interesante. Tingnan mo yan, malamang. Si Monica ang sumulat nito para sa kanyang telecommand degree. Kaya ito yung gray na remote, sabi dito. At inaakala ko na nagsasalita rin sila ng Pranses o na nagsasalita sila ng Pranses sa pangkalahatan dahil lahat ng nandito ay nakasulat sa Pranses. Paano mo gagamitin ang remote? Lahat ay napakalaki para mabasa ito ng maayos ni Caroline. Ang astig talagang makita yon. Kahit ang wifi code at mga ganong bagay ay naiwan pa rin dito sa drawer. Ang ganda talagang makita yon. Malamang ay napakaalaga ni Monica sa kanyang ina at inalagaan din niya ito sa mga huling taon ng kanyang buhay bago siya napunta sa isang nursing home kung saan siya sa kasamaang palad ay pumanaw. Tingnan mo, nandito pa rin ang mga statement ng bangko natin, sabi dito, 2006. Ito ang kanyang pitaka na naiwan pa rito at saka isang napakalaking tumpok ng mga papel na naiwan din dito. Talagang gusto ko itong dining table na meron tayo dito na ang mga upuan ay maayos pa ring nakapaligid dito. Wow, may isang bagay na nakakuha ng atensyon ko sa mesa na ito at iyon ay ang platong ito na puno pa rin ng mga barya. At tinitingnan ko rin ang mga baryang ito pero mga Dutch na barya ang mga ito, dating mga Dutch na barya, gulden ang mga ito. At makikikita rin ang mga franc, Belgian franc, kaya't ito ay mga dating pera ng Europa, ng Alemanya, ng Pransya, ng Belhika, ng Netherlands. Napaka-interesante, napansin ko lang dito na may switch ng ilaw, tingnan natin. Siyempre, gumagana pa rin ang mga ilaw sa kwartong ito. Ano bang inaasahan mo? Hindi ba't nakakaloka yon? May isa pang maliit na drawer sa sulok ng kwarto. Magagandang likhang sining sa ibabaw nito. Makikita mo na may ilang susi pa sa loob nito. Mahilig talaga ako sa mga pato at marami na akong nakita dito sa bahay na ito. Wow! Magagandang kasangkapan, malamang ay napakamahal din. Makikita mo dito sa pader. Gustong-gusto ko ang disenyo, itong flip na disenyo na meron sila dito sa pader. Meron din sila nito sa pasukan pero doon ay totoo yon. Dito, art piece lang ito na parang ipininta ng isang tao. Ang galing talaga! At isa pang napansin ko dito sa kwarto ay itong maliit na sabitan ng coat na may mga coat pa ni Caroline na nakasabit pa rin dito. Kitang-kita pa rin na nakasabit dito. Ito ang mga ginagamit niya kapag lumalabas siya ng bahay. Napaka-elegante niyang babae, gaya ng nakikita mo. Wow! Narito ang ilan sa mga palatandaan ng pagkabulok. Halos walang palatandaan na inabandona ang bahay na ito. Hindi pa matagal itong inabandona, halos isang dekada pa lang. Pero ito na ba ang unang senyales na pinabayaan ng lugar na ito? At syempre, pati na rin ang mga sapot ng gagamba doon.
Ngayon, humanda kayo dahil papasok tayo sa kwarto na hindi nyo mapapaniwalaan. Ang living space ng bahay na ito ay isang napakagandang kwarto na dinisenyo sa bawat sulok at bawat detalye na may isip mo. Sobrang gusto ko talaga ito. Dito gabi-gabi nagtitipon ng pamilya, nagkukuwentuhan at nagkakatuwaan tungkol sa kanilang araw. Simulan natin dito sa kanto at tingnan kung anong meron. May kaunting tubig dito pero wala na sa baba. Dito nila kadalasang nilalagay ang mga bote ng alak at iba pang katulad na bagay. May ilang kandila at mga kubyertos din dito sa baba, malamang para sa mga magagarbong hapunan na ginaganap dito sa loob ng lugar na ito. Napansin ko rin may bagay sa likod ng pinto. Oo, bumubukas ito papunta sa kusina, gaya ng nakikita mo sa likod. Itinulak ko lang ito para bumukas. Ito ay parang maliit na dumbwaiter sa tingin ko. O paano mo ba ito tatawagin? Kung saan mo ilalagay ang pagkain at saka mo kukunin dito para ihain sa dining area na ito, isang magandang extension ng bahay na ito. Talagang hinahangaan ko ito. At dito sa ibaba, meron tayong mga radiator at may mga water reservoir din sila. Maganda ang disenyo ng lalaking nakasakay sa kabayo. Wow! Pati na rin ang arko na parang pintuan na may kurtina at lahat. Isang tunay na pirasong nagbibigay pagkakakilanlan sa bahay na ito. Ang kabinet na nakatayo dito ng napaka-prominente, may mga inukit na muka at ang magagandang piraso ng porselana na nasa loob pa rin ito. Nakakapanghinayang na ang lahat ng ganitong bagay ay naiiwan lang dito sa lugar na ito. Hindi dapat mangyari ito. Talagang hindi dapat mangyari ito. Gustong-gusto ko rin talaga itong side table dito. May marble sa ibabaw. Malamang Italian marble. At itong parang tea o coffee set dito sa ibaba, itong copper na tea o coffee set, siyempre, gumagana pa rin naman. Iyan ang isang bagay na madalas kong nababanggit sa mga video ko, pero galing yan sa Belgium. Nakatira tayo sa isang sosyalistang lipunan, kaya sinasabi ng gobyerno dito na walang dapat maiwan na walang kuryente. Kaya kapag may lugar na napabayaan na o kapag hindi na kayang bayaran ng mga tao ang kanilang kuryente, binibigyan pa rin sila ng minimum na kuryente para mapailaw ang bahay. Siguro para mapatakbo ang washing machine o ilang maliliit na appliances. Hindi ito kalakihan pero sapat na para makatulong sa'yo sa araw-araw para makabangon ka ulit. Hindi ka lang puputulan, maganda rin ito. Pero madalas din itong makita sa napabayaang lugar. Pero dito, dahil dito, gumagana pa rin ang kuryente kahit na ang lugar ay napabayaan na. Katabi nito ay isang napaka-prominenteng grandfather clock. Wow! Mayroon pa rin itong magandang muka ng orasan sa loob nito. Sabi doon, Tempus Fugit, parang Italiano ang tunog. Ang Tempus Fugete Fugit ay malamang Latin, pero hindi ko alam ang eksaktong ibig sabihin nito. Nag-aral ako ng Latin pero matagal na yon. Karaniwan dito iniimbak ang mga baril, pero ngayon kaunting kalat na lang ang natira doon. Isara na natin ito? Hindi ba't kamangha-mangha yun? Isang larawan na naiwan dito sa sulok, ang babaeng ito ay inaalagaan ang isang bata. At dito makikita mo ulit ang likod bahay ng lugar na ito. At pagkatapos dito sa bahagi ng kwarto, may maliit pa tayong sala at gaya ng nakikita mo, 3 upuan, maayos na nakahanay sa harap ng isa't isa. Para sa 3 miyembro ng pamilya na dating nakatira dito, malamang ito ang mga upuang madalas nilang inuupuan at dito sila nagpapahinga tuwing gabi, nagkukwentuhan tungkol sa magaganda nilang araw. Pakiramdam ko, ito ang upuan ni Jules at talagang gusto ko ang tela ng upuang ito at ang pagkakagawa ng upuan sa kabuuan. Isang napakagandang sining at husay sa paggawa. Ang side table na may gulong dito sa ilalim at pagkatapos ang channel dito sa itaas nito na may crown molding sa kisame, pati na rin ang hugis at estilo ng kwartong ito sa kabuuan. Hindi ko pa ito masyadong nababanggit.
Pero gusto ko rin ang mga arko na meron tayo sa likod, tulad ng 4 na arko na nagkakadikit at pati na rin ang mga stained glass na bintana sa likod. Pakiramdam ko ang kwartong ito at ang buong bahay ay may bahagyang Victorian na aura. Hindi ako sigurado, pero para sa akin parang may pagka-Victorian ito. Baka mas modernong Victorian. Kung may alam sa tamang estilo ng lugar na ito, pakiusap sabihin lang sa akin. May dalawang magagandang upuan sa harap ng fireplace kung saan malamang na umuupo at nagkukwentuhan sina Monica at Caroline tungkol sa kanilang araw. Mayroon pa rin tayong kakaibang aparato na nakalagay dito, parang isang hook na panghawak. Hindi ako sigurado kung para saan talaga ito ginamit. Sa ilalim ng rocking side table na ito, may mga kakaibang bagay na naiwan dito sa lugar na ito. Mabilis ang tingin sa fireplace sa likod. Nasa ibabaw pa rin ang takure. At ngayon, lahat kayo, dadalhin namin kayo sa likod ng mga kurtinang ito, papunta sa sulok ng bahay at isa sa pinakakomportableng kwarto na nakita ko. Talagang gustong-gusto ko ang hugis, estilo at pakiramdam ng kwartong ito, kung paano ito pinalamutian, ang mga kulay at ang napakagandang chandelier na nakasabit sa gitna. Iyan, gaya na nakikita ninyo, ay gumagana pa rin. Diyan ako nagsimula ng video. Wow! Na naman! Makikita mo rito sa kanan na may mga pato na naman. Mahilig talaga sila sa pato. Hindi ko alam kung sino sa bahay ang pinakahilig, pero andyan pa rin sila. May maliit na side table dito at nandyan pa rin lahat ng magasin sa ibabaw nito. Lahat ay naiwan pa rin dito. At itong bookcase sa kanto dito, nalaman pa rin ang lahat ng librong dati nilang binabasa. Heto, tingnan mo yan. Ito ay mga Dutch na libro. Kanina ay liham na Pranses, na yon naman ay Dutch na libro. Oo, makakasiguro ako na nagsasalita ng parehong wika ang mga taong ito, karaniwan ito sa Belgium. Mayroon din tayong larawan ng ilang tao dito. Mukhang napakahalagang mga tao sila para sa akin. Ito ay mula pa noong 1947 at 47 gaya ng nakikita mo at may isa pang larawan sa likod dito. Tingnan ko kung maipapakita ko ito sa iyo ng maayos. Maaring ito si Monica, pasensya na. Maaring ito si Caroline. At ang lalaking ito ay maaring si Jules. May isa pa akong larawang nakikita sa likod. Wow, ito ay isang napakalumang larawan. Ginawa ito sa Bruges, 1914. Kaya malamang na ito ay isang ninuno ng pamilya. Ibalik na lang natin sila sa kanilang lugar ng maayos. Isara na natin ito. Tingnan mo rin dito sa kisame at sa mga pade na may magagandang dekorasyon ang mga paboreal na ipininta doon sa itaas. Wow! At dito naman, meron tayong komportabling upuan dito at may mga bulaklak pa sa mesa. Sa tingin ko, plastic ang mga ito. Oo, plastic nga ang mga bulaklak. At itong napakagandang chandelier na nakasabit dito. Akala ko nung una gawa ito sa kahoy, pero gawa pala ito sa tanso. May kurtina sa ilalim dito. Wow! Gusto ko kung paano nila pinalamutian ng kwartong ito. Tingnan mo itong magandang antigong upuan. Wow! Nandun pa rin ang balahibo ng tupa sa ibabaw ng alpombra ng hayop. Ang mga platong lata sa likod nito. Pati ang ilaw sa gilid ay akma sa estilo ng kwarto. May nakatayo pang isang upuan sa sulok katabi ng fireplace kung saan ka pwedeng magpainit pag uwi mo.
Aakyat tayo sa hadang ito para ipakita ko ang pinakapribadong bahagi ng bahay. Napansin ko ring may basement sa likod ng pintuang ito. Tingnan din natin doon kasi madalas may kakaibang bagay sa mga basement na ganito. Kita mo, may maliit na switch ng ilaw dito. Gumagana pa rin ang ilaw at ramdam ko ang init mula sa basement. Hindi ko alam kung bakit. Uy, mukhang may naglalagay pa rin ng gamit dito sa basement na ito. O baka may nakatira pa rin dito. Gaya ng sabi ko, ang bahay na ito ay talagang hindi pa nagagalaw. Pati lahat ng bote ng tubig, gaya ng nakikita mo, nandito pa rin. Yung Belgian beer, yung sikat na Jupiler Belgian beer, naiwan pa rito. Pati yung choco at lahat ng iba pa, nandyan pa rin. Grabe ang wild nito. Iniisip ko kung gumagana pa yung ref, nakakakabit pa siya doon. Kaya siguro kung, Diyos ko, gumagana pa yung ref, may mantikilya pa sa loob, malamang hindi na maganda yan. Hindi, expired na ito noong 2016. Pero ganoon na talaga katagal itong nakatambak dito, nakalimutan na. Wala pa nga itong amoy. Puno pa rin ng karne ang freezer, gaya ng nakikita mo. Nandun pa rin ang ilang meatballs, pati yelo at iba pang bagay. Grabe, sobrang nakakabaliw yun ha. Ngayon, nasa pangunahing basement na tayo na parang imbakan ng pagkain ng bahay. Diyos ko! Nakakaramdam ako ng kakaibang kilabot dito na parang may pwedeng pumasok dito kahit anong oras at muling tumira rito. O basta pumasok dito at sabihan ako, "Hoy, ikaw dyan, anong ginagawa mo sa bahay ko?" Pero hindi ganoon ang sitwasyon dahil nakumpirma namin na pumanaw na ang taong ito at wala nang nakatira dito ngayon. Kailangan mo talagang pag-isipan yon, nakakabaliw. Sige, tingnan natin kung anong nasa likod ng pintong ito. Isang maliit na storage area dito sa likod. At sa tingin ko, ilang alak at mga bagay na katulad nito ang itinago dito noong araw. Wow, hindi ako makapaniwala sa basement na to. Panahon na ngayon para tingnan ng lahat ang itaas ng bahay. At talagang gustong-gusto ko na agad ang hagdang ito paakyat. At muli, lahat ng dahon sa paligid nito, malamang ay pininturahan at pinalamutian ng kamay gaya ng nakikita mo, pati na rin ang teleponyo dito sa sulok. Wow, ang yaman talaga ng mga taong ito. Gaya ng nakikita mo, bawat detalye sa lugar na ito ay pinag-isipan talaga. Humina ang negosyo nila paglipas ng taon, pero noong kasikatan nila, isa sila sa pinakamayayaman sa lugar. Pati itong magandang estatwa na nandito na nasa gilid ng hagdan, may ilaw pa sa ibabaw niyan. Walang pinagtipidan sa gastusin. Magagandang pinta o magagandang larawan ng mga simbahan na ito sa dingding. Noong ika-19 at ika-20 siglo, napaka-relihiyoso ng mga tao sa Belgium. Dati tayong relihiyoso, pero ngayon humina na ang relihiyon. Noon, ang mga tao ay pumupunta sa simbahan tuwing linggo. Dito, papasok tayo sa unang kwarto sa itaas at inaakala kong ito ang kwarto ni Caroline, ang kanilang anak na babae noon, isang magandang kwarto. At muli, makikita mo lahat ng disenyo dito. Ang crown molding at mga antas at lahat ng dinisenyo nila dito, pati na rin yung pintuan sa likod. Ipapakita ko sa iyo ng mas detalyado mamaya. Makikita mo rito ang solong kama na ginamit ni Caroline nung dito pa siya nakatira. Tumira pa siya rito ng ilang taon nung may sakit ang ina niya. Pero kalaunan, ang kanyang ina ay dinala sa isang bahay kalinga dahil hindi na talaga katanggap-tanggap para sa kanya na manatili pa sa bahay na ito, masyado na itong delikado. Naiwan pa rin lahat ng kanyang mga gamit mula sa kanyang salamin hanggang sa maliit niyang radyo. Pati ang kanyang krus, gaya ng nakikita mo, ay nandito pa rin. Wow, gusto ko talaga itong pambukas ng liham na meron tayo dito. Bulyon, malamang ay isang souvenir ito mula sa isang lugar sa Bulyon, syempre sa Pransya. Nandito pa rin ang maayos na kama.
Pati lahat ng mga VHS tape niya na dati niyang pinapanood, lahat ng pelikula at iba pa, nandito pa rin. At inaakala ko na dati, ring may telebisyon sa ibabaw niya noon. Isang maliit na mesa. Malamang dito rin siya tumira at dito niya ginagawa ang kanyang trabaho. Makikita mo pa ang ilang kahon ng gamot. Itong isa ay nakapangalan kay Aureus. Hindi ako doktor, kaya wala akong ideya kung para saan ang mga ito. Pero itong isa ay nakapangalan kay Caroline, gaya ng nakikita mo, at isang tableta ito kada araw. Sa waling bahagi ng kanyang buhay, nagkasakit siya ng malubha at kinailangan niyang uminom ng maraming gamot. Kaya kinailangan din niyang lumipat sa isang bahay kalinga at sa kasamaang palad, pumanaw siya. Ilang taon ang lumipas, noong siya ay 87 taong gulang. Nakakita kami ng maraming balat ng hayop sa buong bahay. Wow, bumabalik sila kahit saan. Ilaw na nakakabit dito sa pader. Tingnan mo kung may laman pa yung cabinet. Oo, marami pang damit na naiwan dito. Naku, puro kahon ng alahas ito. Grabe, may mga alahas pa talaga sa loob nito, ang wild. May maliit na krus mula Disyembre 1906 na naiwan dito. Malamang, mahalaga sa kanila ang lahat ng ito. Wow. Ang ganda niyan. Maisip mo ba na may naiiwang ganitong bagay sa isang bahay na ganito? Sa tagal ng pagkakabayaan, naipon ng alikabok sa ibabaw ng kabinet na ito at para sa akin, napaka-retro ng itsura ng kabinet na ito. Hindi talaga ito bagay sa bahay. At pati na rin itong pintuan. Dito, gusto ko kung paano may mga level ang mga arko at kung paano ito nakabaon sa pader, isang napakagandang detalye. Wow! Maliit na vanity. Nako, anong sinasabi ko? Ang maliit na vanity ay napakalaki pala. Kamangha-manghang table lamp dito sa tabi. Itong batang nagbabasa ng libro. Itong magagandang kristal sa ibabaw nito. Mulay, ang mga pato ay bumabalik, ang mga swan ay bumabalik. Narito ang lalaking ito. Ang larawang ito ay mula pa noong 2004 nung buhay pa si Jules. Sa totoo lang, yun din ang taon na pumanaw si Jules. Hindi ko alam kung ang lalaking ito sa harap natin ay si Jules, pero maaaring siya yon. Wow. At ito naman dito ang dating kinalalagyan ng fireplace, ang lugar kung saan naroon ang fireplace sa loob ng kwartong ito, pero nilagyan na lang nila ng kasangkapang ito pagkatapos. Ito ay mesa ng accounting at sekretarya. Hindi ko alam kung nabubuksan pa ito, mukhang hindi na. Maraming bagay dyan sa ibabaw. Itong mga lalagyan ng kandila, isang rebulto ni Maria, at isang napaka-antigo at lumang litrato ng pamilya na nandito rin. Gawa sa Hong Kong, sabi dito. Sa likod, siguro yung mismong altar. Sa tingin ko ito ay paglalarawan ng lungsod ng Bruges, isang napakagandang medieval na lungsod sa Belgium. Napakaganda ng mga bagay sa loob ng bahay na ito. May teddy bear pa. Hindi ko alam kung may anak si Monica. Maring galing ito sa kanila. Wow, ang daming gamot na naiiwan dito. Siyempre, gusto ko ring makita kung ano ang nasa likod ng magandang pulang pinto na yon. Oo nga, sige, nabubuksan pa rin ito. Oh, parang isang kwarto sa sulok ito dito. Sa tingin ko, simple lang ang kwarto. Nakayos pa rin, gaya ng nakikita mo. Sa tingin ko, dati itong kwarto ng bisita o iba pa. 3 bintana na tanaw ang likod ng bahay. Wow! Mukhang dati itong lamparang de langis, pero pinalitan nila at nilagyan ng ilaw sa loob niyan. May nakasabit na blusa dyan. Wow. Maganda pero karaniwang kwarto lang. Ayaw na nitong bumukas.
Tingnan mo kung ano ang nasa likod nito, parang imbakan. Nasa ibaba pa rin ang mga maleta at gamit nila. Itong mga pink na pinto, Diyos ko. Tingnan mo kung ano ang laman nito. Diyan inilalagay ang unan, sapin ng kama, kumot at iba pang gamit. Naalala ko dito yung parang kwarto sa isang kastilyo na may mga tore at yun agad ang una kong nakita. Nung pumasok ako sa kwartong ito, sabi ko, naalala ko yung parang tor ng isang kastilyo. At katabilang nito, nakakabit sa kwartong ito ay isang banyo. Malamang ito yung banyo para sa lahat ng nasa itaas. Yung wallpaper doon. At sa tingin ko, mula sa kwartong ito, mula sa banyong ito. Oo, babalik ulit tayo sa hallway ng bahay. Sige, tingnan natin kung saan ito patungo, kung ano ang susunod. Sa likod nito. Nakikita ko ang huling kwarto doon, pero may isa pa sa kabilang side. Tingnan muna natin ito. Oo, at ito ang pangunahing banyo ng bahay gaya ng nakikita mo dahil may bathtub. At lahat ay inayos at inangkop para kay Caroline na tumanda na at sa huli ng kanyang buhay ay hindi na niya kayang maligo sa bathtub. Naglagay sila ng upuan para makapaligo siya, kaya malamang lahat ng mga upuan dito ay para sa kanya. Kahit ang tuwalya ay nakasabit pa rin sa gilid ng bathtub. Gusto kong subukan kung gumagana pang tubig. Hindi na yon gumagana. Wow! Kahit itong upuan ng pedicure ay nandito pa rin sa sulo kasama lahat ng gamit na naiwan sa tabi nito. Ang mga sipilyo niya, mga nail file, lahat ng gamit niya ay nandito pa rin. At malamang dito pinupedicure ni Monica ang nanay niya sa upuang ito. Ay grabo! Nandun pa rin lahat ng gamit nila sa banyo at iba pang may isip mo. Sobrang nakakabaliw yun. Napansin ko bago tayo pumasok sa huling kwarto ng bahay, may maliit na bagay na nakasabit sa hallway. Isang tula o berso na siguro silang sumulat. At nakasulat dito sa Dutch, Bivit huwe hortge sa memblep, smart, prudlibete at sistermin elot ordel kartrep. Kayong mga anak ng tahanan, alam ninyo kung hanggang kailan kayo magsasama? Lasapin ninyo ang pagmamahal ng magkakapatid na lalaki at babae sa tingin ko at pahalagaan din ninyo ang mga sandaling magkasama kayo. Kaya napakagandang talata nito na naglalarawan at nagsasabi na dapat mong pahalagahan ang mga sandaling magkasama kayo ng iyong mga kapatid at pamilya. Kahanga-hanga. Isang krus na nakasabit sa itaas ng pangunahing silid tulugan ng lugar na ito. Dito marahil natulog sina Jules at Caroline sa halos buong buhay nilang magkasama, ang mapagmahal na mag-asawang dating nakatira rito. Muli, parang vanity setup ito, pero sa totoo lang, isa itong secretary desk. Dito marahil si Monique, dito nagpapaganda si Caroline tuwing umaga. Tingnan natin kung may laman pa ito, pati ang pitaka niya at lahat ng gamit ay naiwan pa rito. Gusto ko itong maliit na panyo na may letrang M, malamang mula kay Monique, at dinala niya ito dito. Naiwan pa rito ang pitaka at lahat ng gamit niya. Grabe, talagang nasisira na ito. Sige, naibalik ko na ito ng maayos. Kita nyo naman. Wow. Yung mismong kwarto, ayos pa rin ang kama. Nandyan pa rin yung kumot na may animal print, nasa ibabaw pa rin, at yung mga unan ay nasa dulo pa rin. Handa na para sa isa pang magandang gabi ng pagtulog. Tingnan natin sa mga kabinet. Ay nako, andito pa rin nakasabit ang mga damit niya sa loob nito. Lagi kong napapansin na nakakabaliw tingnan. At pagkatapos, may chandelier pa sa mismong ibabaw ng kama dito sa kwartong ito.
At saka, ito ay talagang isang napakalaking kwarto sa loob ng bahay. Mayroon din silang seksyon dito sa kanan na may iba't ibang mga bagay syempre. Mas marami pang mga kabinet dito, itong divider na screen at itong upholstered na upuan doon sa ibaba. At hindi ko alam kung ano ang silbi ng kwartong ito sa likod. Hindi ko pa nakikita. Ay, maliit na imbakan lang pala ito. Sige, heto ulit. Makikita mo na bumagsak ito dito. Makikita mo rin ang pagkabulok sa loob ng lugar na ito. Nagtatanggalan na ang wallpaper at meron ding kaunting amag sa loob ng lugar na ito. Ito lang ang tanging amag na nakita natin. Pero sa mga nagsasabing hindi iniwan ang lugar na ito, kiyak iniwan na nila ito. May maliit na maleta na nakatayo dito, natatakpan na ng mga sapot ng gagamba. Mukhang puro gamit sa pagminiting at katulad na bagay ang laman noon. Magandang kabinet dito sa sulok. Lahat ng gamit niya ay nandito pa rin. Gustong gusto ko ang litratong ito na nakatago rito. Ay, nahuhulog ang mga gamit. Ayusin ko lang ito. Ang hairpin ni Caroline, maraming hairpin. Pero tinitingnan ko itong litrato. Ito yung litrato ng kotse, isang Fiat 500. At dito makikita natin si Caroline na nakatayo sa tabi nito. Malamang ito ang kotse niyang ginagamit sa pagpunta sa negosyo niya. At mga bagay na tulad ng magagandang alaala na hindi dapat iniiwan sa mga ganitong lugar. At meron din tayong maliit na side table sa tabi ng kama, isang maliit na nightstand. Ito ay isang petsa mula sa kalendaryo. Ang ika-21 ng Hulyo ay isang pambansang holiday sa Belgium. Nandito pa rin ang mga band-aid at lahat ng iba pa. Tingnan natin ang ilalim ito, ang kahong latang ito. Hindi ba ito talagang napakaganda? Wow. Talagang hinahangaan ko ito. Sige, gaya ng dati, parang tunay na makaluma. Ibinabalik natin sa dati ang lahat. Ang huling libro ang binabasa ni Caroline, ang Bakuran, kasama ang iyong sarili at buhay. Kakalabas lang namin dito. Tingnan mo ang ganda ng abandonadong mansyon na ito. Hinangan ko ang pagbisita sa natatanging lugar na ito sa Belgium. Salamat kina Caroline, Jules at Monica na dito nanirahan buong buhay. Nakuha naming idokumento ang aming buhay at ilagay ito sa internet magpakailanman. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like, mag-subscribe sa channel o mag-iwan ng magandang komento sa comment section. May link din para sa Patreon doon. Pwede mo kaming suportahan at tulungan kaming maglibot sa mundo at tuklasin ang mga kamangha-manghang lugar na ito. Sa lahat ng yan, maraming salamat sa inyong lahat at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang kamangha-manghang episode. Paalam, mahal ko kayo!